Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo
ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Gumawa na ng tirahan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ay lumapit. Sa mga walang muwang ay ganito ang isambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leyon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang sinumang ang poon susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.
Lapit ako'y dinggin mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan, ang buhay masaya at mahabang buhay. Di ba ninyo gustong inyong maranasan? Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Salitang mahalay at pagsisinungaling ay dapat iwasan at huwag banggitin. Mabuti ang gawit, masamay layuan, pagsikapang kamtin ang kapayapaan. Magsumikap tayong kamtin, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo, sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang sinumang kumakain sa katawang aking hain ay nananahan sa akin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paano maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat
Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus-Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Sa ating mga pagbasa, at lalo na ho sa unang pagbasa natin, nakita natin at narinig natin ang kahalagahan ho ng karunungan. At tila ang karunungan ay naghahanda, gumagawa ng hapag para tanggapin ang lahat. Maganda rin sa atin bilang Kristiyano na lumalago din tayo sa karunungan ng Diyos. At ang karunungan ng Diyos ay nakikita sa ating pag-unawa sa salita ng Diyos. Kaya mahalaga ho sa paglago natin sa karunungan, ang laging sinasabi, what do you feed your mind? Anong pinapakain mo sa isip mo? Ano ang mga thoughts o beliefs na niyayakap mo? Kung sa tingin mo ay walang maganda sa mundong ito, lahat na lang ng gagawin, kahit gaano man kaganda, lagi mo makikita yung pangit, laging may kulang. Hindi nakokontento. Pero kung ang tingin mo sa paligid mo ay laging may mabuti yung nangyayari, kahit gaano man kaliit yon, lagi kang nagpapasalamat. Kung sa tingin mo ang paligid na to ay walang mabuting may dudulot sa iyo, kung ganun pala ang iniisip mo, kahit maliit na problema pa lang sinasabi mo na, ano ba yan? Wala na magandang nangyayari. Ano ba yan? Wala na mabuting natudulot to sa buhay ko. Yung paningin natin at yung perception natin sa paligid natin nagiging negative. Pangit lagi ang paningin natin dahil pangit na ang paningin natin. Ang taong lumalago sa karunungan ng Diyos ay unang-una nakikinig sa kanyang salita. At ang salita ng Diyos ay iniimbitahan tayo sa pagpapanibago ng ating isipan. Sa renewal ng ating mind. Pagpapanibago ng ating isipan at ang humuhubog sa ating isipan ay ang kanyang salita. Kaya sa ating ikalawang pagbasa, ang bilin ni San Pablo, na unawain ninyo ano ang kalooban ng Panginoon. Kasama ng paghuhubog ng ating isipan, sana naroon lagi yung discernment natin. Halimbawa ho, sa Facebook, nagsuscroll ka. May nakita kang post. Ikaw naman, para sabihin mo, ay oo nga, parang ganito nga. Ikaw naman, naniwala ka naman. Yun yung finifeed mo sa isip mo. Wrong belief pala yung finifeed mo sa isip mo. Yun na rin yung nagiging reality mo. What you feed your mind becomes your reality. What you feed your thoughts
can also become your reality and story. Kaya ang magandang paalala sa atin ng ating pagbasa, sa paglago sana natin sa karunungan ng Diyos, unawain natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya sa lahat ng bagay, sana wag mawala sa isipan natin bilang Kristiyano yung tinatawag nating discernment o mabuting pag-iisip. Halimbawa may nakita ka sa online, Gusto mo. Sa'yo, parang gusto kong bilhin to. Deserve ko to. Hindi pwedeng check out mo lang kung wala ka namang pambayad. Pag-iisipan mo muna. Kailangan ko ba to? May budget pa ba ako? Baka naman yung pambayad sa tubig at ilaw at internet nyo, yung pambibili mo. Kung yun ang pinambili mo, yun, alam mo na kasunod. Magkakandila ka na lang. Pag-iisipan mo. You will discern, check out ko ba to o hindi? Bibilhin ko ba to o hindi? O next time na lang pag may budget na ako. Kahit yung simpleng ganun lang, we are already discerning what to do. Kung bilang Kristiyano, sa pamumuhay din natin, lagi tayong may pag-iisip at pagpapasya. Ito ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Halimbawa, may asawa ka na, may pamilya ka na, nag-chat sa yung ex mo, magdi-discern ka. Re-replyan ko ba to? O hindi? Pag nireplyan mo yon, away kay na misis mo. Kung pinipili mo yung misis mo at pamilya mo, hindi. Sin zone. Kahit yung mga simpleng ganito lang, we are already discerning what to do. What is right for me? Mataas ang sugar mo. May mag-aalok sa'yo. Ice cream. Kakasabi lang ng doktor mo, mataas ang sugar mo, bawas-bawasan mo yan. Yung matatamis. May mag-aalok sa'yo. Di-discern ka, isipin mo, kakain ba ako o hindi? Alam mo yun, pag kumain ka, shoot up ang sugar mo. Kung hindi, alam mo na maintain mo yung mabuting kalusugan mo. May pagkakataon kang pumili. At yung pagpili mo ay sana merong karunungan. Hindi kung ano lang yung gusto mo. Hindi yung kung ano lang trip mo. Hindi yung kung ano ang impulse of feel mo. You have the capacity to discern. Bakit? May isip ka. May isip ka, nilikha na ka ng Diyos na may karunungan, at pagkaroon ng karunungan, kaya may kakayahan ka din na pumili. At sana sa ating pagpili, ang lagi nating binibigyang pag-unawa ay ang karunungan at ang kalooban ng Diyos. Sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, sana ang pinipili natin ay ang Diyos. Sana ang pinipili natin, paano ba ako makakasunod sa Diyos?
Paano ko ba mapapakita ang aking pagmamahal ko sa Diyos? Paano ko ba mayayakap ang pagbabago sa buhay ko? May kaibigan ka, ayain ka. Sabihan ka, Mars, may chika ako sa'yo. Ikaw, ayaw mo na nun kasi gusto mo na sundin si Lord eh. Alam mo kasi na yung paninira ng kapwa at pag-usapan ng buhay ng may buhay ay walang magandang may dudulot para sa iyo. Kung nagdi-discern ka at inuunawa ang kalooban ng Diyos, kaya mo sabihin, Mars, pas ako dyan. Ayoko na ng ganyan. Ayoko ng pag-usapan ng buhay ng may buhay. Pag-usapan na lang natin ang mga buhay natin. Diba? These are simple ways of choosing the Lord. Simpleng pagpili, simpleng pagtalikod sa hindi mabuti, simpleng pagyakap kung ano ang maganda at mabuti sa buhay natin. Kaya sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay na nagbibigay buhay at sa Eucharistia, tinatanggap natin ang tinapay na nagbibigay buhay, ang tinapay na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob, pagkain nagbibigay buhay at lakas para sa atin, na sundin ang kalooban ng Diyos. Si Jesus bilang tinapay ng buhay, ay siyang pagkain nagbibigay buhay sa atin, at alam natin na ang nagbibigay buhay sa atin bilang Kristiyano ay ang pagtupad sa salita ng Diyos. Kasi kung lumalayo tayo sa Diyos, para tayong walang buhay. Minsan may tao ganyan, buhay nga, naglalakad, pero parang walang buhay sa kanya. Baka hinahanap ang Diyos. Baka marami na ring problemang dinadala at parang wala ng buhay. Tawag natin ito, di ba, zombie? Walking dead. Pero, kung ang tinapay ng buhay na si Jesus ang tinatanggap natin, siya na nagbibigay buhay sa atin. Siya na nagbibigay ng lakas ng loob sa atin, na magpatuloy sa ating paglalakbay, patuloy sa pagpili sa Diyos, patuloy na pag-unawa natin sa kalooban ng Diyos. Si Jesus sa Eucharistia, ang tinapay na nagbibigay buhay sa atin. At sana sa pagtanggap natin din ng Eucharistia, naisin natin at ipanalangin din natin, Panginoon, Ikaw ang tinapay na nagbibigay buhay. Tulungan mo ako na unawain ang iyong kalooban nang ako ay lumago sa iyong karunungan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay namang muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, sa Eucharistia, ibinibigay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo bilang pangako ng buhay na walang hanggan. Idalangin natin sa Ama na maisabuhay natin ang pagliligtas ni Kristo. Buong tiwala nating sambitin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Tulad ni Kristo, taos-puso nawang maialay ng Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono ang kanilang buhay sa taos-pusong paglilingkod sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging matatag nawa ang mga namumuno sa pamahalaan sa kanilang mahusay at tapat na paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makakita nawa ang mga may sakit, mga biktima ng karahasan, at mga naghihikahos ng pag-asa at biyaya sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging karamay nawa tayo ng mga nais magbalik loob sa Diyos at tanggapin natin sila sa pamayanan ng buong pagmamahal at walang paghuhusga. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makita nawa natin ang kaugnayan ng pagdiriwang ng misa sa ating buhay. Kung paanong tinatanggap natin si Kristo, maibahagi din nawa natin siya sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Naming mapagmahal, dinggin mo ang panalangin ng sambayan ng pinalakas mo sa banal na Eucharistia. Ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog. Sa aming paghahain na ito ring ibinibigay para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag. Bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan
Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pareo ng liminister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pareo ng liminister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaihin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang pag-iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.